Isang mabilisang gala na naman mga chong. Dito ay tinangka natin ngunit hindi kinaya ang pagtawid sa lumang hanging bridge ng Bacau. Bahagya din na disgrasya ang ating motor. Pasado alas 11 ng umaga nang maisipan nating sumama sa ating kaibigang vlogger na si Calib Supremo. Gusto daw niya kasing pasyalan ang community ng ating mga kapatid na Aita dito sa Bacau. Akala ko dito naman. Meron ka lumapot na dyan. Oo, di mo napunta rito eh. Bago simulan ng pag-iikot sa Sitio Bacau ay kumain muna kami ng tanghalian. Isa sa paboritong tambayan ito ng mga bikers at motorista. Nasa biyahe pa lang tayo kanina ay naramdaman natin na parang wala sa mood ang ating motor. May ugali nga rin pala to na kapag ayaw niyang gumala ay bigla na lang siyang hihiga. Kaya dali-dali ko siya tinayo at kinausap na magtino siya dahil may kasama kaming vlogger. Pagkatapos naming mananghalian ay nag-umpisa na kami mag-ikot sa Sitio Bacau. Nakarating kami ng tulay ay halos wala kaming nakita ang mga Aita. Gusto sana naming maligo sa ilog pero sobrang babaw at hindi umaagos. Kaya ito, napagtripan na lang namin na tawirin ang hanging bridge. Medyo tumatabingi ah. Sa kabila. Pero ngayon ka lang natuloy dito. Tatagpusin ba natin? Mukhang hanggang dito. Mauna ka kaya? Kakalula din eh. Kaya may mga ano, may mga butas na malaki rin. Wala nang harang sa mga gilid-gilid oh. Kapag nalusot ka eh, diretso ka sa baba eh. Mukhang tabingi na dito ah. Mali yata yung pinasok natin ah. Tabingi. Tabingi. Uy, mas tabingi yata sa'yo dyan eh. Pauna ka. Kaya mo? Sino mo? Tabingi eh. Oo. Wait. Dahil pakiramdam namin na delikadong natagpusin pa ang pagtawid sa hanging bridge. Dahil sa sobrang luma nito, pansin-pansin na yung mga bakal ay kinakain na ng kalawang. At ramdam namin na habang papunta kami sa gitna ay tumatabingi na ito. Kung kaya nagdesisyon kami na bumalik na lamang. Malaglag tayo dito, walang makakita sa atin, walang tao. Habang tinatawid ko ang lumang tulay na ito, naglalaro sa isip ko ang simpleng pamumuhay ng mga kababayan natin na ninirahan dito. Tahimik man ito ngayon, marahil ay dati itong abala sa mga batang papasok sa paaralan, mga magsasakang may pasan, at mga pamilyang bumabaybay para sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay.